Hey guys, gumawa nga pala ako ng peanut butter. At super natutuwa nga ako kasi ba naman ang ganda ng kinalabasan at halos nalalapit pa dun sa lasa nung sikat na brand na peanut butter. Na talaga namang paborito ko, kaya naman sa halip na bumili pa ako gagawa na lang palagi ako nitong peanut butter. Kaya naman kung gusto nyo ring matutunan ng paggawa ng peanut butter, samahan nyo na ako sa paggawa nito. And syempre, napakaganda rin itong ipang negosyo. Bali ngayong araw nga po ay gumamit ako dito ng kalahating kilo ng mani. At maglalagay po ako dito ng saktong dami lamang ng mantika. Hindi siya yung tipong lundod sa mantika. Bale, ito ay atin lamang ipiprito or isasangag. Ang mahalaga lang dito ay mabasa ng mantika itong mga mani. At aalagaan nyo po yan sa paghalo para naman pantay ang pagkakaluto nitong mani. Kailangan po ay tama ang pagkakaluto nitong ating mani para naman maging malasang malasa yung ating gagawing peanut butter. So ayan, okay na po ito. So bali, pinatay ko na po yung apoy dito and hinayaan ko po munang lumamig. At noong nakalamig na nga po itong mga mani, ay naglagay po ako dito ng 1 tasang powdered milk, asukal, na 5 kutsara po inilagay ko diyan, pero pwede nyo po yung i-adjust. Naglagay na rin po ako dyan ng konting asin at 170 grams na butter. So yan po yung atin lamang imimix at kapag nahalo na po natin yung mabuti, ay saka po natin yan gigilingin. Bale, gagamit po ako dito ng food processor, pero kung wala po kayong panggiling sa bahay ninyo, ay meron po sa mga palengke, kahit doon na lang po kayo magpagiling. Ang kagandahan kasi ng homemade na peanut butter syempre masusunod mo yung lasa na gusto ninyo. So ayan, bali ito po ay sisimulan na nating gilingin and medyo may katagalan din po ang pagigiling nito. And kapag po ito'y ginigiling, mas maganda na medyo hahalo-haluin ninyo kasi nga gumigilid po itong ating mga mani. At kapag medyo nalalaputan po kayong masyado dun sa pinakang peanut butter ninyo, ay pwede po kayong mag-add dito ng oil. Make sure lamang po yung oil na ilalagay nyo po dito or idadagdag nyo po dito ay pinainit ninyo or pinakulunan nyo. Hindi po pwede yung basta nyo na lamang po ilalagay yung oil kasi may tendency po na hindi ganoon tumagal yung inyong peanut butter. So ayan, ilang minuto ko nga rin po itong pinaikot or giniling para po maging ganito po kapino. Pero ang gusto ko po talaga sa peanut butter ay yung meron pang mga bits ng nuts. Kaya naman po para sa akin ay sakto na po yung pagkakadurog ko na yan. Mas masarap kasi kapag meron kapag nangunguya-nguyang mani, pero hindi naman kailangan yung malalaki pa. Yung may mga parang pinakang tidbits lang. So ayan na nga po, nakagawa na ako ng homemade peanut butter. And syempre kapag gumawa ka nito, dapat meron kang tinapay para masubukan mo kaagad yung ginawa mong peanut butter. At alam nyo ba, hindi nga ako nabigo dito sa ginawa kong peanut butter dahil halos nalalapit siya dun sa paborito kong sikat na brand ng peanut butter. At kuhang-kuha pa nga niya yung gusto kong merong mga maliliit or pino pang mani na mangunguya-nguya mo pa nga kapag ito ay naipalaman mo sa tinapay. Kaya naman kung paborito nyo rin po ang peanut butter, gawin nyo na rin po ito. And syempre, ilalagay ko na lamang po dito sa bandang dulo yung aking mga kompletong sangkap na ginamit ko dito. And syempre, pakipusuan nyo na rin po itong ating peanut butter. Serve and enjoy!